Namamas ko po. Nandyan po ba si Ninong? Wala, umalis tulog. Dito sa Pilipinas, sinasabi nila na tayo daw ang may pinakamahabang Pasko sa buong mundo. September pa lang nag-uumpisa na tayong mag-prepare. September pa lang lumalabas na from hibernation si Jose Marichan. September pa lang nag-iisip na tayo ng mga themes para sa Christmas tree natin sa bahay or mga Christmas party natin sa opisina. In fact, dito natin unti-unting nararamdaman yung pressure ng pagiging ninong or ninang at dito rin natin unti-unting nararamdaman yung mga kumpare, kumare, at ang mga inaanak natin. Speaking of ninong, speaking of ninangs, to make our debut episode extra special with Yema and ice cream on top, we're very lucky to have the pambansang ninong with us. Welcome to Wais by Choice, and this is Andoy Beltran. And I'm Ninong Rai. Pero wait lang, sir. Napag-usapan ba natin na lalagyan niyo ako ng yema at ice cream? Parang wala ata. Walang yema at ice cream. Okay, akala ko papahiran pero ako. Pero ganun ka-special itong debut episode natin. No? So again, welcome to the first episode of our podcast show, Wise by Choice, kung saan pag-uusapan natin ang pera at iba't ibang uri ng kwento ng mga Pinoy pagdating sa money management. Gusto And ko our yan. hopes and dreams, Ninong, dito sa podcast natin, we're very happy to have you on board, is to build this community kung saan we can talk about everything and anything tungkol sa pera. Ang gusto nating mangyari dito ay dapat hindi na tabu. Dapat comfortable na tayo when we start talking about money. And it's about time that we talk about tips, tricks, and even mga hacks, no, pagdating sa kaperahan. Ngayon, usong-uso, social media, usong-uso, when you talk about building goals, dreams, usong-uso ang manifesting or money-festing. Tama yan. Let's talk about history, Ninong. Sige. Saan ba talaga nag-umpisa tong ninong at ninang Sige na nga, yan? sige Ito, nga. actually kami, nagkumonsulta pa kami. Ganito ka ka-special sa amin. Kumonsulta pa kami ng anthropologist. Okay? Itong ninong at ninang na konsepto na to, galing pa to sa panahon ng mga Kastila. Okay. So, legit din to. Din. Ito yung compadrazgo relationships. Compadrazgo, no? Compadrazgo is a gender neutral term that refers to compadre or kumpare in Filipino, or kumadre or kumare. Okay? Now, it means co-parenthood. Co-parenthood. Pag sinabi mong kumpare, kumare, hindi to ibig sabihin na benefactor eh. So if we're going to go back to the history, origin story, dito mo makikita yung intent behind all of this, di ba? Co-parenthood. Kaya ang konsepto ng ninong at ninang was actually formed for religious rituals that started during the Spanish colonization. Kasi ito yung mga panahon na inintroduce sa atin yung religion. Yeah. So syempre, ito yung mga panahon na may mga nagbibinyag, ito yung mga panahon na may nagkukumpil, ito yung mga panahon na may mga kinakasal. Kasi there are levels to it. Not all ninongs are created equal. Tama. Diba? At the end of it all, if we're going to look at the core, no, they are ninongs and ninangs because gusto mong makakuha ng something from them. Not necessarily material things. A lot of times, lalo na sa mga ninong at ninang sa kasal, ito yung mga couples, ito yung mga individuals that you look up to. Dahil alam mo na may makukuha kang lessons from them, meron kang makukuhang guidance from them. So, ayun, compadrazgo, it hails from our Spanish colonization history. Tama. Hindi ba yung ninong sa binyag, yan ang mag-a-act na magulang in case Second mamatay parent. ka? Tama. Yun eh. Hindi lang sila ninong at ninang, pero parang sila yung legally, no, inassign down ng mga parents. If something happens to us, ito yung parang magiging legal guardian. Okay. So ayun siya, parang again second parents, co-parents. Ito pala, sabi nila malas daw tumanggi pag inano kang ninong. Tama, sabi nga rin nila, parang blessing daw yun. So hindi ka dapat tumatanggi. Napag-usapan natin yung history ng ninong at ninang, yung compadrazgo. Pero ito more on a personal question at siguro para dun sa mga hindi nakakaalam. Curious question. Why Ninong Rai? Saan ang galing ang Ninong Rai?
masyado iniisip na tao na merong something behind sa pangalan na Ninong eh. Kasi generous daw ako sa pagbibigay ng impormasyon. I mean, pwede natin sabihin yun, pero hindi yun yung intent ko to begin with. Ang intent ko lang talaga to begin with was maging unique. Naghahanap ako ng prefix sa pangalan ko. Hindi lang Rai. Hindi lang Rai. Oh. Kasi ayoko ng Chef Rai. Never kong tinatawag na chef yung sarili ko. Kaya kapag may mga nagko-comment, ano ba naman yung chef na yan, ganyan magluto. Uy, kayo po tumawag sa akin. No? Never kong tinawag na chef yung sarili ko. Diba? Ayoko ng Chef Rai. Ayoko ng Daddy Rai, Papa Rai, Kuya Rai. Kasi lahat ng prefix na yan, meron eh. Alam mo yun? Nag-search ako ng Ninong, wala. Meron isa lang. Tapos, hindi naman masyado malaki yung following niya at the time. I think meron siyang 40K noon at the time. Significant na yun. Pero sabi ko, kung kami dalawa lang yung Ninong na mag-e-exist sa internet, okay lang. Pwede na. Tapos, ayun. Ginawa ko siya. Not knowing na magiging ano pala yung pangalan na yun. Wala lang talaga. Gusto ko lang maging unique talaga. Kasi kuya, ganyan, tito, lahat meron eh. Diba? Yun lang. So, hindi dahil walang mas malalim na meaning. Yun lang talaga yung sinasabi ko. Which is very effective. Kasi the more authentic it is, the more practical it is, parang mas nagsistay eh. Mas nagsistay kasi wala talaga. Wala. Tsaka I feel like Ninong Rai, it rolls off the tongue. Tama. Mas madali siyang sabihin. Tama. Okay. Talk about ninongs, no? Ninong, gaano karaming inaanak mo as of today? Alam mo, hindi ko talaga alam. Siguro pagpalagay mo nasa 15. 15, okay. Marami ba yun? Ako, dumating sa punto, OC ako eh. Oh. OC ako. Mahilig akong maglista. Pagbabudget, ganyan. Dumating sa punto na dahil nga maaga kaming nagpe-prepare ng asawa ko pagdating sa Christmas shopping, dumating sa punto na naglista ako ng mga inaanak ko sa isang Excel sheet, worksheet. As of today, meron akong 38 na inaanak. Na. So 38 na binyag na yung napuntahan mo. Hindi ko lahat napuntahan yung mga binyag na yun. Pero nag-agree ako. Kasi sabi mo nga, di ba, bawal tumanggi. Hindi ko iniisip yung mga sulian ng kandila niyan. Pero so far, I have 38. 38? Now, hindi to paramihan ng inaanak. Hindi dahil mas marami kong inaanak sa'yo, ako na yung pambansang ninong. Di ba? Pero all I'm really saying is, with let's say 15, 20, ako 38, no? Can we share to our viewers, to our listeners, yung personal na ginagawa mo, not just to monitor? Kasi ito, siguro baka maging trigger to sa'yo na 15 nga lang ba? Baka mamaya pwedeng maging dahilan tong tanong ko sa'yo na to para magkaroon ka ng i-account mo. 15 ba o 20 o 25 o baka close to my 38. Pero it's one thing na meron kang budget. It's another na updated ba yan? Yung listahan mo, updated ba yan? Kasi minsan meron kang budget, pero dahil hindi nga updated yung listahan mo, masisira dahil malalaman mo na, teka, may nakalimutan ako. How do you monitor? How do you account? I don't. Okay. Like most people, I don't. Tama. Maging totoo tayo dito. Ang relationship mo ng inaanak mo ay nakadepende sa relationship mo dun sa parent. Mga magulang. Tama. Ngayon, if ever magkakaroon kayo ng falling out ng parent, it is possible na mawala yung relationship mo sa anak. Sa anak. Diba? That's really possible. And mas malala sa akin yun kasi nga, wala nga akong hanggang ngayon. I really have to force myself to remind myself na kailangan mong magregalo. Kasi nga wala sa sistema eh. Wala sa kinalakhan. Oo. Diyos ko, kaya nga, alam mo, last Christmas, naregaluhan ako ng asawa ko ng PS5. Naiyak pa ako. Kasi hindi ka sanay. Hindi ako sanay sa ganun. Same here. Hindi ako sanay sa ganun. So, sa ako paano ko siya kinikeep track? Hindi, I don't. Yun yung totoo, I don't. Most recent memory na lang, di ba? Kung sino yung natatandaan mo, kung sino yung mas madalas nakaka-interact. Saan ko ba malalaman yung mga ganyan? Kay mama lang naman. Kasi naaalala ko, high school o college ako, may inaantenda na akong binyag. Ikaw na yung ninong. Oo, nagnininong na ako. And admittedly, hindi ko na nga alam kung sino yun eh. Oo. Magiging totoo ko. Totoo. Magiging totoo ko. Hindi ko, ang alam ko, pinsan ko siya.
Pwede ba yun? Hindi. Pinsan ko yung magulang. Okay. Pero hindi ko na alam kung sino siya. Ganito na lang. Simplihan natin, ha? Sige. Simplihan natin. Bago mag-age 5, magulang ang nireregaluhan mo. Kasi that point, di pa naman alam ng bata. Kung hindi pa maaalala ng bata. Sabi sa nabasa ko, age 5 pa unang nakakaalala yung bata. Tama. I mean, doon made-develop yung ano niya. So, pinakamaganda talaga dyan is yung mga consumables ng bata, say diaper. Pero, it's always good to communicate with the parent. Total, since before age 5, talagang ang nireregaluhan, sabi mo nga, Oo. hindi yung anak, yung Magulang. kumari at kumpare. Diba? O, ano ba gatas niyan? Ano ba diaper? Gusto niyo ba gano'n na lang? O gusto niyo laruan? Okay. Ganon. Regardless of what they say, kung nakapag-set ka na ng budget, shouldn't really matter. Alam mo yun, shouldn't really matter eh. Basta nakapag-set ka na ng budget. Ngayon, wala akong masasabi kung anong budget ang meron ka. Hindi ko alam yan. Hindi ko alam yan. Depende sa estado mo sa Person to buhay. person yan, no? Oo, person to person yan. Pero what I highly suggest is, ako kasi hanggat maaari, walang tiering. Walang paborito. Walang paborito. Walang amount. Hanggat maaari. No. Ngayon, ang next na pag-uusapan natin is how do you actually execute yung pagbabudget? Kasi ang pagbabudget ni Nong Ray parang siguro mahalin tulad ko yan Para sa pagda-diet yan, pre. pagda-diet or parang sa pagluluto ng pagkain. There's no one-size-fits-all approach. Oo naman. Merong seasonalities. Hindi sa lahat ng pagkakataon patok ang dalgona coffee. Yes. Hindi sa lahat ng pagkakataon patok yung ube cheese pandesal. Tama. Mga naging produkto ng pandemya, di ba? Pero all I'm really saying is meron tayong iba-ibang budgeting techniques. Nung unang panahon, ito siguro hindi na natin inabutan pero naabutan ng nanay at tatay natin. Nung unang panahon, literal na kapag payday, pipila yung mga empleyado at makakakuha ng cash galing sa payroll, ng HR Abutan. payroll. Kasi cash talaga ang abutan. Down to the last centavo. Kaya naka-envelope yun di ba? Kaya nung unang panahon, nung ganun pa ka-manual ang payroll, ang usong budgeting technique ay ang envelope strategy. So, meron kang iba-ibang klaseng envelope. May mga label yon. Ito yung pang utilities, ito yung pang malengke, ito yung para alam ko sa yan. envelope, di ba? Because yun yung patok nung panahon na yun. Yun yung applicable, yun yung convenient nung panahon na yun. Ngayon, na mga lahat online na. It gets credited to your account overnight. By the time mag-check ka ng account mo, first thing in the morning, nandun na. Down to the last centavo. Tapos magchat-chat ka na agad sa GC, pumasok na! Ito na, di ba? Parang at least, di ba, parang yun yung trigger mo. So all I'm really saying is, kung ibibigay natin ngayon, pag-uusapan natin ngayon, at ipipilit natin ngayon, yung lumang tradisyon, yung lumang paraan ng pagbabudget na envelope, Hindi na okay. hindi na applicable. Pero ginawa yan ng asawa ko recently. Nawala yung mga envelope niya. Kasi yun yung risk nun eh. Oo, hindi. Actually, hindi siya nawala. Ano yan? Parang siyang libro na may mga envelope. Tama. May ganun eh. Yung ibigay ko, ano yan? In-explain niya sa akin. Tapos nawala yun. Dahil nung nawala yun, hindi na siya makapaglagay uli. So nangyari, na-miss niya yung mga araw na dapat maglagay siya, di ba? Pero nakita naman uli namin yung notebook. Tapos, nung nakita namin, tinigil niya na yung bagay na yun. Ito, pwede nating pag-usapan to at pwede nating ituro sa kanya. Kasi meron tayong tinatawag ngayon na, again, online na lahat yung pagka-credit eh. So it just follows na baka dapat online na rin ang pagbabudget natin. So meron tayong 50-30-20 budgeting strategy. Ano yan? Yung 50-30-20, ibig sabihin lang nito, hindi dahil employed individual ka, applicable lang sa'yo to. Ito, every time you receive something, kagaya mo, meron kang nakukuha every so often. Every single source, meron kang nakukuha from ads, mga corporate sponsors, meron ka from YouTube, diba? Every single time you receive something, no matter how small, no matter how big the amount is, hahatiin mo daw siya sa tatlo. 50, 30, 20. 50% self-explanatory, needs. Para sa mga pambayad, para sa pamalengke, para sa pang-groceries, para sa mga pangangailangan, needs talaga. 30% para daw to sa wants. Luxuries. Mga gusto lang. Gusto. Hindi kailangan, hindi importante, pero sabi mo nga kanina, self-gratification. Bago ka pa magbigay ng regalo, bago ka mag-isip ng regalo sa ibang tao, regaluhan mo muna yung sarili mo. And then 20% para dun sa investments at para savings, or pwedeng dito pumasok yung emergency funds, no? Which brings me to a couple of questions, Ninong Ray. We talked about needs 50%,
We talked about wants, 30%. We talked about investments, 20%. For a total of 100%. My question is, every time you spend on wants, yung mga gusto, hindi kailangan, accessory sa sasakyan, lagay ka ng pang-overlanding, diba? Anong nararamdaman mo? Every time you spend on wants. Pinalaki kami ng parents namin na hindi maano sa mga material na bagay. Okay. Like, paano ko ba explain to? Alam ko na pag-usapan na dati before to. Basta hindi talaga kami masyadong particular. Alam mo yung mga nauso dati, siguro college ako, mga kakilala ko bumibili ng peking sapatos. Peking sapatos. Oo, peking sapatos. Hindi ko talaga mag-gets yun hanggang ngayon. Bakit ka bibili ng peking sapatos? Bakit ka bibili ng peking sapatos? Bumili ka na lang ng sapatos na pasok sa budget mo. Na original na orig, oo. To a certain degree, baka nagigets ko. Pero hindi ko siya makita nag-a-apply sa sarili ko. I'm not saying na hindi to criticism dahil nagpapatronize sila ng OEM, ng mga fake. It's really more on the mentality. Mentality behind it. Pero ito hindi ko sinasabing hindi ako apektado ng mga ganyang bagay. Pero siguro, lumaki lang talaga ako na hindi kami nagsusuot masyado ng mga branded. Ngayon, may inggit ba ako sa mga kaklase ko na magaganda sapatos nung high school ako? Oo naman. Totoo. Oo naman. Pero kasi, emotion is just an emotion. Alam mo yun? Iba pa pag nag-act upan ka na dyan sa emotion na yan. Pag kinain ka ng emotion. Oo, pag kinain ka na ng emotion na yun. Hindi ako immune sa inggit. Hindi ako immune sa bagay na yan. So ako, nung mga panahong sumasahod pa ako ng kinsena sa 30, lagi kasing may kulang eh. Tama. Lagi kasing may kulang. Sasahod ako. Alam kong kulang na yung pambayad ko sa credit card. Alam ko na yan. Ito, before to. Usapan na natin kanina. We did the math. Tapos, maaga kasi ako nagka-diabetes. Okay. Oo. 18 anyos pa lang ako, may diabetes na ako. So, may maintenance ako. And on top dun sa negative ko ng pambabayad sa credit card, meron pa akong isa pang negative. Yung maintenance meds ko. Tama. Na nung una, binabayaran pa ni mama, bandang huli, sabi ko kay mama, ako na. Pero hindi ko talaga binibili. Kasi wala, nahiya na ako sa nanay ko. Paalam mo rin na ako sa bahay. Siya pa sumasagot ng maintenance ko. Bandang huli, dumating na sa point na hindi na ako nagme-maintenance. So, wala sa buhay ko na nagkaroon ako ng pagkakataon before na parang, may extra akong ganito. Hindi talaga. Ngayon, balik tayo ngayon. Okay. Balik tayo ngayon sa content creation. Ang pasok ng pera ay staggered. Staggered ang pasok ng hindi pera. Hindi in full. Hindi yan kinsena sa katapusan. Hindi ganon. So pag may pumasok na pera, may pumasok. Makarinig ako ng chat mula sa accountant ko. May pumasok na ganyang amount. Check mo. Okay, nag-reflect na. Sige, done. Good. Walang problema. Tapos hindi na nagkakaroon sa akin ng, may pera akong panggastos. Kasi usually, na-equate mo yung pagod sa pera. Tama. Alam mo yun, tinrabaho ko tong project na to, kailangan makuha ko tong amount ng pera na to. At mula sa project na to, gagastos ako. Understood. Siguro tulad ng dati. Not saying na lahat ng bagay meron na ako, hindi yun yung sinasabi ko, pero na-content na ako enough sa kung anong meron kami ngayon na parang may medical fund kami, may emergency kaya yung fund. excitement level, parang medyo nag-die down ng konti. Oo. I'm really into watches. Oo. Mahilig ako sa mga relo. Madali kasing sabihin ng mga tao na, kalokohan yung sinasabi mo, Ninong Ray, mamahal nga ng relo mo. Pero lahat ng pagbibili ko ng relo ay very strategic. Okay. Pwede ko ipakita sa iyo mamaya off-cam pagkatapos natin dito. Nando ata sa isang phone ko. Pero meron akong portfolio ng mga binili kong relo. Gusto ko itong makita. Oo. Sige. At makikita mo yung gains ko doon. So technically, siya? It's an investment. Ang hirap sabihin. Totoo. Ang hirap sabihin. Lalo kung hindi mo na-appreciate, hindi mo naiintindihan. Pero I ang hirap perfectly sabihin. understand. Pero kung gusto ko siyang i-liquidate ngayon, maliliquidate ko siya At ngayon. panalo ka. Oo, at panalo ako. For a profit. Oo, for a profit talaga. Like, hindi ito tag-hold lang ng value. No. Nag-appreciate talaga siya, di ba? So, ang dami kasing nagsasabi na, alam mo yun, parang invalid na agad lahat na sinasabi kong, lahat ng
lahat ng para pinoproject kong frugality. Tama. Kasi maganda yung relos ko tapos maganda yung sasakyan ko. Parang invalid na agad sa lahat ng tao yun. Naiintindihan ko. At hindi ko sila kailangan kumbinsihin kung sino ako bilang tao. Pero all I'm saying is, lahat ng binili kong luho, pinag-isipan ko. Yeah. The reason, Ninong Rai, why I asked, no? Kasi you talk about dopamine rush, diba? Every single time kasi, may mga matatanong tayong, the regular Filipino, the regular Joe, pag tinanong mo sila when versus buying wants, buying needs, mas masaya sila when they buy wants. Of course. Diba? Of Kasi course. when you buy needs, parang ito yung boring. Boring yan. Masyadong seryoso. Nakaka-excite bang bumili ng bigas? Oo, nakaka-excite bang magbayad ng Meralco? Nakaka-excite bang magbayad ng premium mo para sa insurance ng sasakyan, para sa bahay? Hindi eh. Pag nagbabayad ako dati sa credit card, hindi ako masaya, no? Exactly. But it's a need, diba? Yun siya. Kaya ako naman natanong yun is because we'd also like to differentiate yung levels of, again, talk about emotions, diba? Yung 50% na pangangailangan, no question. From the term itself, pangangailangan. But that's also the reason, the psychology behind, Andoy, bakit 30%? Ba't mas malaking porsyento ang ibinibigay natin para dun sa wants natin? Kasi again, it all boils down to what you said kanina. Psychologically speaking, when you feed yourself with the things that you want, it fuels you para sa mga susunod na payday, sa susunod na engagement, sa susunod na vlog na gagawin mo, 'di ba? So I think magandang ma-factor in, magandang ma-figure in dito sa budgeting yung hindi to puro finance, hindi to puro numbers. It's also a game of psyching yourself up na teka, maganda na may dahilan kung ba't natin kailangan gawin to. So again, that's the psychology behind the 50-30-20 budgeting strategy. Medyo nagigets ko na siya, pero so the 20 is yung savings. Explain mo sa akin, anong nandun sa loob ng 20? Ayun. So 50%, again, needs. Again, boring. Pero kailangan. 30% psychologically, kailangan natin. 30% wants. Exciting. Dito sa needs, exciting. Dito sa wants, ito naman yung pang future proofing. Ito yung beyond 15 days. Ito yung beyond emergency fund. Ito yung 20 days. Ito na yung 20%. Ay, 20%, sorry. Ito na yung 20% na pwede nating pagkuhaan ng, halimbawa wala ka pang emergency fund, dito mo kukunin yon. Every payday, every time makaka-receive ka ng pera, dito mo kukunin yung 20% na panghulog mo sa emergency fund. Okay. Kasi hindi mo mabubuo ang emergency fund one time, big time. Sige. Okay, sige. Ito itanong ako dyan. Okay. Emergency fund. Sobrang halaga niyang bagay na yan. Yes. Ako, tulad nga na sinabi ko kanina, kapag papalapit sa linya ng emergency fund, medyo naaalarma Trigger na ako. Naaalarma na na talaga ako, di ba? Although aminin ko yung emergency fund ko, more than what we need talaga. Tama. Naiintindihan ko yun. Which is very good. Tama. Which is very good. Pero, kunyari, naging financially disciplined ka talaga. Tama. Nag-set ka ng emergency fund para sa sarili mo. Pagpalagyan natin na bachelor ka. Okay. Wala kang dependents, wala. Which is good. No? Good thing that you pointed it out. Kasi iba ang emergency funding requirement mo kapag bachelor ka, may anak ka, may pinapaaral ka na. So, sige, naman. So bachelor ka, may emergency fund ka. Nag-set ka ng more than enough. Tapos na-reach mo na yung doble. Tama. Magpalagay natin nandun na yun, di ba? Yung 20% mo na savings, kasi iba ang emergency fund sa savings. Exactly. Iba yun. Iba rin ang savings sa investments. Okay, yan. So, say napuno mo na yung emergency fund mo. Savings naman. Ang savings mo, sky's the limit na yan. Sige. Okay. Ngayon, sky's the limit yan. Ngayon, magdarating yung point na, okay, ang dami ko na kunyari swerte ka sa buhay. Hindi na efficient. Hindi na ma-maximize. Oo, ang dami ko na naiipon. I mean, goods na ako dito. Tapos etong naipon ko, halimbawa, etong naipon ko, pwede na ako mag-start ng family eh. Yeah. Doon ba ngayon siya mag-spill over papuntang investment? Yeah. Ganon siya. Okay, ganito yan, no? Technically speaking, Ninong Rai, yung 20% na emergency fund natin, I'd like to make you guys understand, no, that yung 20% na emergency fund, dapat yun na yung iti-treat natin na savings. Why? Sa savings account, sa deposit account, you only earn so much. Napakaliit. No, napakaliit. Tapos meron pang withholding tax, no? We're not against saving. We're not against deposit accounts. But all I'm really saying is for you to be efficient and wise with your money, importante na meron siyang hangganan. Okay? Kaya ideally, yung 20% na emergency fund, yung emergency funding requirement natin na 3 to 6 months worth,
yun na yung i-treat natin as savings. Anything beyond that, yun yung sinasabi mo kanina na spillover, that's the time I'm giving you the green light to start investing. Okay. So Okay. technically, ang savings mo ay yun Yung emergency fund. Okay. Which also reminds me, Ninong Ray, na again, it's a good thing na you have more than double your emergency funding requirement. But I'd also like you to, and together with our viewers, our listeners, no, I'd also like you to exercise this once a year calibration na gusto kong ginagawa to ng mga corporate entities. Meron silang mga strategic planning, di ba? Ganun din tayo pagdating sa emergency fund at sa pagbabudget. Kasi nagkakaroon tayo dapat ng adjustments, tweaks, calibration. Parang mga diesel engine nung unang panahon, di ba? Kinakalibrate. Tama. Tune up, di ba? Importante yan kasi nag-iiba ang income natin. Pwedeng bumababa, pwedeng tumataas. Nag-iiba yan kasi tumataas ang presyo ng mga binibili natin. Nag-iiba yan kasi nagkakaroon tayo ng iba-ibang milestones in life. Kaya pinag-usapan natin kanina, iba yung budget ko nung binata ako. Iba yung budget ko nung nagkaroon na ako ng asawa. Iba nung nagkaroon na ng anak. Iba nung nag-uumpisa na silang mag-aral. Diba? So it's very important that you capture all those milestones. And the only way you can do that is by self-introspection. You sit down with your wife, you sit down with the team, tingnan natin, teka, magkano na ba yung kinikita natin? If we're going to project, tama pa ba itong emergency funding natin? Or dapat i-revisit na natin, baka pwede na tayong magdagdag. Kasi iba na yung pinapakain natin. Mas marami na yung mga mouths na pinapakain natin. Mas marami na tayong responsibilities. I'm saying this because walang forever. Walang forever. Walang Agree. forever. So yung preparedness natin, again, it's a very happy problem. It's a very good problem. But it doesn't hurt if we keep on looking back and, teka, okay pa ba? Okay pa ba to? Sapat Which is, pa ba again, to? gusto ko yung ginagawa mo na meron kang monitoring. Certain level, bumababa na, teka, let's tweak. Let's try to refuel. Let's try to add more to our emergency fund. Alam mo, sa totoo lang, yung ginagawa ko na yun, bare minimum yun eh. Bare minimum, exactly. Bare minimum yun. Tama. Anong ginawa ko? Nag-set lang ako sa isip ko na eto yung linya. Psychological limit. Oo. Pag bumababa, hindi yan naiba sa ano. Pag bumababa na yung gasolina mo, nagpapagas ka. Tama. Hindi yan naiba doon. Umiilaw ba? Ano ba yung Oo. trigger mo? Pag umilaw ba o pag nag 1/4 na? O, di ba? Oo, ganun lang naman. Ganun lang naman, like, bare minimum yun eh. Tama. Hindi siya ma-effort na Tama. bagay, di ba? So, ang sigurong ano dito, ang sigurong parang pinakamahirap dito sa bagay na ginagawa ko is yung for me to keep grinding enough para hindi talaga bumaba dun sa level na yun. Tama. Kasi admittedly, pera yan. Tama. Pera yan na nandyan at pwede kong gastusin anytime. Pumitik ako isang beses, pwede ko maubos yan. 'Di ba? Pero yung disiplina ko na hindi ko gawin yon at magtrabaho para lumayo dun sa danger line, yun yung nag-fuel sa akin. Tsaka babalik tayo dun sa fact kanina, Ninong Ray, na again, we have so many roles that we're playing. No? Ninong tayo sa ibang tao, may mga inaanak tayo, pero at the end of the day, what really fuels us is really our love for our family, our responsibilities, no? Bilang asawa, bilang mga magulang. So I think, again, dun papasok yung sinasabi natin na kahit hindi mo alam yung konsepto ng emergency fund, minsan magigising ka sa gabi na ang iisipin mo, teka, prepared ba ang pamilya ko in the event na something happens to me, di ba? Which is, again, parang very human nature, lalo na sa mga Pilipino, lalo na sa mga tatay na kagaya natin. Diba? Yung realization ng mortality mo. Oh, exactly. Na you can only do so far, you can only go so far, you can only do so much, di ba? Tama. Ako, isa sa mga life hacks ko, total, napag-usapan natin kanina, Ninong Ray, yung PS5 mo, no? Lalo na ngayon, palabas na yung NBA 2K25, di ba? Ang isa sa mga life hack na pwede kong ibahagi sa'yo together with our 2K fans na mga followers and listeners, no, pwede kang maghintay a few months after ma-release. October, nire-release SRP 2,800, 3,500 thereabouts. Pag hinintay mo si Black Friday, November-ish, na latter part of November, 1-2 months after, nagbebenta online. Makakabili ka from pwede nating, hindi ko na lang i-mention but alam naman natin, no? That retail store. Yeah. From 3,528 down to about 1,411. Malaking tipid nun. Malaking tipid. Again, because of Black Friday. Yeah. So all I'm really saying is, again, pwedeng
preparedness is key and pwedeng awareness is Awareness. also key. Awareness and preparedness. Preparedness pagdating sa budget, Oo. awareness pagdating sa mga ganitong klase. Kasi again, Yes. itong mga 9, 10, 11 sale, hindi lang naman yan pang budol, hindi lang yan para sa mga marupok. Minsan, it's also something ninongs and ninangs like us also need to take advantage of. Tama. Diba? Tama. Kasi again, November. So, ito yung mga panahon na mga last minute or parang ito yung mga panahon na nag-uumpisa ka pa lang mag-shopping. So, pwedeng isang hack din yun. Tama yan eh. Kasi dati, ito si Alvin, may niregalo ako dati dyan. May niregalo ako dyan. Wallet. Oo. Yung wallet na yon, tagal ko nang binili yon. Para sa kanya? Para Oo, para sa kanya. Para sa kanya. Hindi para mo sa lang kanya nabibigay. Yun. Hindi ko talaga binigay. Kasi i-reserve ko yun para sa ano niya. Para sa birthday yun, di ba, Bin? Birthday yun. Binigay ko sa kanya na sa birthday niya yun. Yung wallet na yun. Minsan kasi, ako dahil hindi nga ako masyadong madalas magbigay ng regalo, excited ako magbigay. Okay. Naiintindihan Diba? kita. Oh, I feel you. Tama. Pero talaga dinisiplina ko yung sarili ko kasi pag binigay ko to ngayon, dodoble gastos ko. Bibigyan mo ulit eh. Bibigyan mo ulit sa birthday niya. Bibigyan mo diba? ulit eh. So, didiskartehan natin. Kunting disiplina lang. Kunting ano lang. Emotional quotient yata yung tawag doon eh. No? EQ. Para konting patience. Konting patience na sa kanya rin naman mapupunta Totoo. yan eh. Alam naman, hindi naman yun mamamatay sa kawalan ng wallet eh. Kasi ang wallet niya noon dati plastic labo lang eh. Andun yung... joke lang. Pero alam mo yun, may wallet naman siya. Hindi naman niya ikamamatay o ikabubuhay yung bagong wallet. Hintayin ko na yung birthday perfect niya. opportunity. Kumbaga sa perfect bite, may perfect opportunity Tama. rin, di ba? Kasi nakuha namin ng ano yun. Nakuha namin ng mura yun. Pre, kasi wallet ng patayan eh. Alam mo yun? Wallet ng patayan, pero yung patay na yun, pre, dating mayaman. May history din behind the wallet, no? Hindi, joke lang. Pero, yun nga. Pero again, kailangan lang conscious tayo. Na parang, ano ba ibibili ko dito? First is solving the problem. Ano ba ireregalo ko dito sa taong to? Yeah. Dapat, mga, alam mo na yung tao eh, mahilig ba sa motor to? Yeah. Mahilig ba sa games to? Yeah. Mahilig ba sa ganito to? Yeah. May idea ka na. Tama. So ngayon, may makita kang gantong bagay, uy, okay sa Bagay kanya to to. sa kanya. Pwede to. Magpapakinabangan niya, magagamit niya. The only problem is, kapag medyo hot item yung binili mo, makabili niya rin sa sarili niya. Sa bagay. isang concern yan. That's diba? also a good thing about working closely with each other, with your friends. Kasi nakikita mo kung ano yung meron siya, ano yung mga ginagamit niya. Tama. Ano mo, honestly speaking, hanggang ngayon, wala pa ako naisip na regalo sa kanila eh. Kasi punong-puno yung isip ko ng kung ano-anong bagay. Oo, preoccupied pa tayo. Hindi naman kasi ito uupuan mo na isang beses eh. Tama. Yan yung mga thought na lulutuin mo sa isip mo na matagal. Totoo. Passive thinking yan eh. Ano kaya? Last year, again, tulad sinabi ko, last year, nabigyan ko sila ng maganda. Eh, hindi naman pwede isa pang ganon. So, dapat, Iba naman. It's either related doon or something na parang something one totally up. different. One up. Parang ganon, di ba? Pag ako, nabwisit sa mga to, appear na lang, di ba? Ganon na lang. Pero again, ako naniniwala ako, iba-iba buhay natin, so iba-iba rin ang diskarte natin. Pero meron dapat tayong common denominator which is preparedness. Yeah. Saka ang nakakatawa dito, Ninong Ray, parang i-relate natin sa pagluluto, i-relate natin sa pagkain. Again, there's really no such thing as a one-size-fits-all approach. Perfect recipe, walang ganun. Walang perfect recipe. Importante dito, naiintindihan mo, para kanino ito, ano yung okasyon, then that's the time na madidiskartehan mo ng tama. Yes. Diba? Kasi pagdating sa finance, napag-usapan natin 50-30-20 budgeting strategy, napag-usapan natin yung psychology behind saving, behind investing. At the end of it all, preparedness is key. Awareness is key, and financial literacy is key. Yun yung gusto nating maibigay. Yun yung gusto nating maibahagi dun sa mga listeners natin dito sa Wise by Choice. Kasi importante sa kanila na naririnig, hindi lang from finance experts. Importante na naririnig nila from people like you, from people they look up to, from people na sa palagay nila, hindi niya forte ang finance, but look who our first guest is, diba? So ang gusto nating makita dito, Ninong Ray, yung learnings na nakukuha natin from each other. At sabi nga natin kanina, yung pag-identify ng mga problema for us to be able to share solutions, for us to be able to share tips, tricks, and life hacks. Yes, oo. Diba? Tsaka tulad yan lagi sinasabi ni Ninong Ray, huwag ka ma-pressure, regalo lang yan. Marami naman Paskong dadaan eh. Exactly. Alam mo yun? Okay lang yan. Exactly. Okay na, the fact nga na nagbibigay ka, napakalaking bagay din. Kaya ma-pressure, regalo lang yan. Ang importante,
mahal niyo yung pinagbibigyan niyo at Wag wag niyo kayo ma-pressure. Huwag na pilitin. Tsaka, again, talk about early preparation. Ang isa siguro sa mababahagi ko before we end this episode is yung Christmas, yung preparation for Christmas, it should start as early as January. Yun yung gusto nating ibahagi dito. No? Parang you have 1 year to prepare, you have 1 year to update your records, you have 1 year to think about these things so that by the time the bare months come in, hindi tayo nape-pressure, wala tayong naiiwanan, wala tayong nakalimutan. At the same time, alam natin na kung ano man yung naipon natin, kung ano yung na-prepare natin as early as January, this is going to be my working budget. Okay. Diba? Tama yun. So, agree ako doon. Ayun. Thank you for tuning in to Wise by Choice, where being smart with your financial choices is always the wisest decision. If you liked our episode, please follow us on Spotify. Click the follow button. Join our Facebook community, Wise by Choice. Until next time, stay wise mga ninong at ninang.